Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pang lahat. Good morning church, good morning po sa lahat po ng mga nakakasubaybay po sa atin magmula po dyan sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo pong lahat at welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Again, good morning po sa inyo pong lahat at muli tayo po ay matuto at dito sa ating programa mga kapatid. Hindi ko na po papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking mga nagagandahang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Ma'am Ces Ramos. Good morning po sa inyo pong dalawa. Good morning. Good morning. Sa lahat ng ating viewers. Happy Friday, happy weekend na naman. Amen, amen. At ang laging sinasabi, weekender. Yes, weekender show ng ating programa. Kaya let's all enjoy the program and keep tagging your friends and relatives. Pag-pray natin na maging maayos ang ating Internet. internet. Yes. Sorry po kahapon na tayo'y nawala. Nawala sila. Anyway, maraming salamat at again ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman tayo at patuloy na maghahatid ng mga dagdag kaalaman para sa inyong lahat. At pinabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po sa inyo pong lahat. Good morning. Good morning. At siyempre pinabati ko na rin ang mga area leaders. Yun. Hello kayong lahat dyan at ang ating pastor. At, Yes, good morning po. mga mission pastors at ganun din yung mga, ewan ko kung dumating na yung galing ng Mongkada. Dumating na po sila. Okay, dumating. Yan. At for sure, maano yun, successful evangelistic Yes. meeting. At siyempre, pinasasalamatan ko rin ang yung aming Southeast family. Yes, Southeast. Yan, Southeast family. Hello po sa inyo po. Sa ating mahal na leader, Sir Maki. Laurena. Oo, at siyempre, ang mga, sino ba nandito? Mga ano na ngayon? Yung mga nagsusubaybay na sa ating Facebook Live, si Ma'am Yang Laurena at si Ma'am Belia Quiñones. Good morning! At si Ma'am Jessica Mendoza. Ayan, good morning. Genevieve Balbuena. Yes, hello po Ma'am Genevieve Gaa and also kay Ma'am Helen Kapundan. Hello po, good morning po. At kay Ma'am Belia Quiñones. Good morning. Ma'am Sai, good morning po Ma'am Sai. Happy watching and keep watching. Ma'am, sino to? Ma'am Cecil Lampig. Yon, Ma'am Cecil Lampig, happy watching din po. Ayan, keep enjoying the program. Ayan. So far, yun lang ang lumabas dito. Yeah, so far yun pa lang po ang mga nagsusubaybay po ngayon. Kaya magtag na po kayo ng inyo pong mga kaibigan para matuto sa ating programa. Yon. Sige po, Ma'am Ces. Napakaganda ng ating topic. Yes, tama. Continuation to. Actually, second week na ng ating diet meats and Oo, foods. Kasi tama. nga, madami siya. Oo. So, series of lessons. Yeah, sa tama. pangalawang week na, so I hope and I pray na mabless muli tayo sa mga panibagong malalaman nating mga diet myths and facts. Correct, tama Na po yan. ma-apply So natin first sa 5 ating yung last sarili. time na tinalakay natin Parang eh. 5 pa or 3? 5 ma'am, 5. Sige, Oh, 5. first Okay. 5, tapos So, ngayon naman 6 to 10. Yes, doon na Oo. tayo sa 6 to 10. Second week, so may 2 weeks pa. Yan, alright. Sige po, Ma'am Ces. Doon At tayo sa ating, ay. ano na natin yan? doon na So, tayo sa yung 6. 6 na tayo. So, meron tayong mga na-discuss na mga akala natin ay totoo, pero hindi pala. Yan. Okay, so yung pang-anim natin na medyo malabo. Ayan, so meron tayong pang-anim na myth na akala natin ay talagang very effective na sa atin lahat para mag-lose ng weight. So number 6 is yung
going vegetarian. Pag Yeah, sinabing tama. vegetarian, ito yung strict ka. Strict, as in strict. Hindi semi, hindi kailangan strict. So, ito rin yung parang other term dun sa plant-based diet. Wow, na nauuso grabe, no? ngayon. Plant-based. So meaning, lahat talaga ng kakainin mo, lahat ng magiging Dahon. source mo ng iyong calories ay plant-based. Wow, grabe, no? Going Yan. vegetarian. Oo. So, ito, ma'am, Will ay help you meat. lose weight. Meat. Meat ito. So, Oo. hindi. Again, of course, pwede talaga masabi na healthy talaga yung iyong diet kapag ka more on veggies, di ba? Or more on plant-based. Kasi nga, it's low in fat, low in cholesterol, tsaka yung risk mo na magkasakit ng mga ganyang klaseng sakit, mga heart diseases, ay bababa. Pero yun nga, hindi ito sagot para mag-lose ng weight. Okay? So yun, a healthy vegetarian eating plan may be linked to lower, yan kaya pag-lower yung cholesterol, yung risk mo na maging obese, tapos yung mga heart diseases. But going vegetarian will only lead to weight loss if you reduce, if you reduce the total number of calories you take. Kasi merong iba naka-plant-based nga. Naka-strict vegan nga, pero gabundok naman yung kinakain, di ba? Ang Yeah. dami-dami rin. So, hindi rin siya ganun ka-effective for weight loss. Unless, i-follow mo talaga yung number of calories na kailangan ng body mo to lose weight. Di ba? Yun. Although, vegan is a healthier option. Kumbaga, mas healthy option, mas healthy choice siya na kainin kumpara sa mga carnivore ba yun? Tama yung mga karne, di ba? Yun Yes, yun. yes. Sa mga mahilig sa mga karne. Saka ma'am, pagdating sa pagiging vegetarian, di ba, parang lalo-lalo na kapag baguhan ka pa lang sa diet. Yes, oo. Medyo mahirap. Hindi ka agad-agad mag-switch sa ganitong klaseng diet. Yes, dapat Oo. gradual. Oo, Unti-unti. tama. Lalo na kung talagang carnivore ka, di ba, sir? Yeah, totoo yan. Talagang nahirapan kang hindi kumain ng beef or pork or yung mga animal protein, di ba? Kapag talagang yun, tapos bigla kang mag-switch ng vegan, sobrang hirap. Yeah, Diba? that's Baka right. ma-depress ka lang. So, yun. Unti-unti. Tapos, kung weight loss naman talaga yung purpose mo, kaya ka mag-vegan, I think hindi siya yung talagang solution. Meron pa tayong mga ibang alternative na healthy rin naman. Totoo Diba? yan. Yung nga yung calorie counted meal, gaano karami yung carbs, protein, and fats. So, magpapakompute lang kayo kung ilan yung kailangan mo talaga for Yun. effective and sustainable weight loss. Yeah. Okay, so meron Tatandaan tayong natin, tip. kinakailangan natin kasi talaga, ma'am, ng protein. Yes, Although meron talagang protein din naman sa gulay, Yes. pero iba pa rin yung galing sa Animal, karne. yes, animal, Oo, kaya lagi source. nyo pong tatandaan Yung yan. pinaka-source. Opo, lagi nyo pong tatandaan yan, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag hindi kayo sanay. Kasi baka yung iba kasi na nakukuha lang sa mga commercial, mga napapanood nila ng mga nag-food vlog na, ito, vegetarian na ako, Yes, maganda oo. ito. Lalo na kung sikat na artista pa Oo. or sikat Tapos, na endorser pa. Yung Kakain mga ka lang ng tuna, no? Oo. Di ba? So, Tuna. talagang kinakailangan nating ikonsulta sa dalubhasa, Yes. mga kapatid, kung talagang nararapat ka ba na vegetarian or baka hindi mo kayanin. Kasi yan kumbaga i-orient ka bago ka pumunta sa ganyang klaseng pagiging vegetarian O hindi naman agad-agad na, alright, sige, vegetarian ka na, ganyan. Yan. Hindi pwedeng ganun. Baka hindi mo kayanin. Yes. At bigla ka na lang mahimatay, Correct. bigla ka na lang mabaliw. No? Kasi kasi tayo, talagang wala na, kumbaga, in-strict mo ng masyado yung sarili mo Oo. pagdating sa ganyan, mamaya hindi mo kayanin. O kaya mag-semi ka lang muna, semi-vegan, pwedeng Oo. lacto-ovo, pwedeng pescatarian, pwede pa rin ang fish, Oo. pwede pa rin yung egg, di ba? Paunti-unti Oo, ba? unti-unti. Oo. Hanggang Pero sa mag-strict. I don't think na kinakailangan mo pang maging talagang pure Yes, vegetarian oo. Tapos long term, naku parang, Oo. iniisip ko pa lang parang, Oo, siguro yung... lalo na yung itlog mawawala sa'yo.
Yan. Oo, I kasi cannot mga live wala without lahat eggs. yun eh. Akalain mo kapag vegetarian ka talagang pure Wala na talaga, gulay eh. Oo, walang alam ko wala rin niya. May ano ba na to, ma'am? May kanin pa rin? Yeah, meron. Kasi nga, di ba, hindi naman siya animal, Oo, okay. So may kanin pa rin. Tapos puro vegetables, yung mga butong gulay, yung mga beans, Oo, mga no? nuts, ganyan. Yan lang ang pinaka-protein source. Akalain mo, pagdating Oo. mo doon sa plato mo, Oo, ano no? to? Sanay ka dati na may kulay brown. Ngayon, wala nang brown. Sanay ka na may egg every morning, mawawala yung Oo. egg, di ba? Parang ang hirap. Oo, puro patatas, puro kamote. sitaw, Oo, kamote, ganon. gano'n ang ano. Ma'am, naalala ko noon, meron nung nauso eh. Pagkain siya, plant-based siya, pero gagayahin niya lahat ng luto. I mean, parang may daya. May lutong mechado, lahat, kare-kare, ganyan. Pero puro Masasarap gulay. talaga ang Oo. luto, pero pag tinikman mo na siya, hindi Puro na- gulay lang. Oo, Oo. plant-based na siya. Yeah, na Oh, matindi, no? Pero parang hindi rin nagtagal yun eh. Parang wala lang, di ba? Hindi rin siya Wala. sustainable. So yun nga. Pero yun nga, yung vegetable, syempre healthier siya, option. Meron tayong tip, if you choose to follow a vegan eating plan, make sure na nakukuha mo pa rin yung nutrients na kailangan ng body mo. Yun. Which is mahirap, lalo na sa protein. Totoo yan. Yan nga, Totoo kasi yan. nga, plant-based. Kumbaga, more on talaga sa fiber lang siya. Yeah. Ayun. Totoo So, yan. So, kunin natin yun. Oo, kailangan make sure na sapat pa rin. Ito na. Maraming gumagawa nito ngayon as of the moment. Fasting is important to cleanse the body. Yun. Yan. Intermittent. Oo, may mga ganon, di ba? Mayroong pang 16-8 daw, 16 hours kang fast, tapos within 8 hours ka lang kakain. Grabe, Oo, 16.8. actually, may kilala akong gumagawa nito, 16-8, pero yung 8 niya na window period, 1 meal lang ang kinakain niya within Matindi. 8 hours. Oo, so ganun. Fasting so it's a myth. Ang fact dito ay, we already have a cleansing system in our body. Okay, so meron tayong, kumbaga, makinarya na naglilinis, which is kidneys and liver ang gumagawa nun. So, pero kung wala kang kidney tsaka liver, baka hindi ka na tao. Yan. So, meron tayong cleansing system. Fasting for days to cleanse can be dangerous. Bakit? Pag no food intake for a long period of time, yan. Having a diet that is fiber-rich can move out toxins in your body naturally. So, hindi mo kailangan mag-fast lalo kung sobrang tagal. Yun. Pero may sinasabi sa kanila na, may sinasabi sa studies daw na water fast, pero hindi naman yung 1 linggo, di ba? Pwede yan 24 hours or maximum 3 days, yung water fast. Grabe. Pero yun nga, of course, mabubuhay ka naman ng puro tubig lang for 3 days, di ba? Pero yun nga, kung ang purpose mo is to cleanse or to lose weight, hindi rin siya advisable. So, wag ka rin talagang maging dependent lang sa fasting. Yeah. Okay? So, kasi meron tayong natural way na mag-cleanse tayo through our kidneys and liver. So, basically, alagaan na lang natin yung ating kidneys and liver. Okay? So, alam na natin kung paano aalagaan yung mga yan. Tapos, magkain lang tayo ng high-fiber Yun foods. ang dapat natin makuha. Natural na yan ang mag-cleanse. Siyempre, di ba, mag-ano ka mag-cleanse ka, Yes. mag-release ka ng mga toxins through fiber-rich diet. So, yun hindi rin pang long-term ang fasting. Sa mga nagpa-fasting dyan for a long period of time na, medyo baka mamaya magpa-check kayo, baka mamaya meron na kayong problem sa mga organs ninyo. Kasi yun nga, delikado rin siya. Lalo kung long-term mo nang ginagawa. Totoo yan. Kaya mas maganda na lang yung sinasabi. Kung ang goal mo lang naman ay mag-cleanse. Cleanse or mag-lose alright, weight, o yun na lang. Madaming Doon ka na lang sa kaparaanan, fiber-rich. Yun nga yung sinasabi. Having a diet that is fiber-rich can move out toxins to your body. Yes. Yan na lang ang gawin mo.
'Di ba? Kaysa naman parusahan mo pa yung sarili mo na fasting fast. At again, balik tayo doon sa sinasabi natin kanina, ma'am, na lalo na pag hindi ka sanay. Yun. Oo, pag hindi ka sanay. Sobrang hirap niyan. Oo. Kumbaga, parusa. Oo. Punishment. Kaya ngayon yung sinasabi natin, ma'am, na hindi ka na nag-e-enjoy along the run. Yes. Oo, Ang di ba? lungkot-lungkot na ng buhay. Ang lungkot na ng pagkain mo. Sila kumakain, ikaw hindi. Oo. Di ba? So, yun yung dapat nating makita. Na kung ang habol lang natin ay cleansing, meron, sabi nga dyan meron na tayong Yes, sariling cleansing machine sa ating Yes. katawan. Although Yun. meron nagpa-fast naman dito na for spiritual reason. Di Ay, ba? oo naman. May mga Oo. ganun. Pero yun nga, pagka iba-iba yung purpose depende. Pero pag ito lang, so it's a myth. Huwag nyo siyang masyadong paniwalaan. Totoo yan, Ganon. totoo yan. Kaya mga kapatid, no, dapat natin makita ito kasi minsan nadadala talaga tayo ng Oo, mga gaya-gaya ng lang. mga food Oo. vloggers na Yes, or mga fasting pala to, kaya pala mga katawan, di ba? ano ba to, yung mga health practitioners Oo, or tsaka dun yung sa mga ano. celebrities, di Yeah, ba? sa mga celebrity, mga Yung ano ba, Hollywood influencers. actors, yun, mga influencers. Yeah, mga influencers sa Oo. mga YouTube at sa Yes. mga Facebook Oo, natin. Maraming lumalabas Yeah, niya. baka kasi tignan nyo kung kailan nila ginagawa 'yon, Oo. baka taon na pala nila ginagawa 'yon or paano talaga sila nagsimula. Yung mga ganong Yeah. klaseng bagay ba? Marami kasi. Marami So, kasi. tip natin, syempre, definitely, consult muna a physician or a health expert bago ka gumawa ng extreme diet. Kasi fasting extreme diet to, kumbaga kalusugan mo ang nakasalalay dyan. Huwag kang basta-basta magpa-fast lang. Totoo 'yan. Okay? Kasi minsan, pagka nakayanan mo yung isang araw na walang food, puro water lang, dire-diretso. Pero, paano ka ba nakarating doon sa isang araw na walang kain? Ano ba yung ginawa mo? Ano yung pinagdaanan mo? Bakit di ka kumain sa buong araw? So, unti-untiin mo lang siya. Pero yun nga, of course, mag-start ka. Ano yung purpose? Ba't ka magpa-fasting? What's the purpose? Doon ka magsimula. Okay? So, kung spiritual ba or kung weight loss lang, depende. Pero nga, magpa-consult muna. Hindi lahat pwedeng mag-fasting. Okay? Hindi to applicable sa lahat. So, magpa-consult muna kung okay sa katawan mo, kung kakayanin mo mag-fast. Yeah. Even kahit spiritual pa yung purpose mo, magpa-consult ka muna. Kasi, syempre, hindi ka kakain dyan eh. So, baka naman hindi kaya ng body mo. Gusto nga ng spirit mo, pero hindi kaya ng flesh, ng katawan mo. So, baka makasama din sa'yo. Saka dyan papasok yung individual differences, di ba? Individualized, personalized pa din Oo, tayo. Parang sa kanya maaring Oo, pwede sa click kanya. sa kanya, Kaya pero niya. sa iyo hindi dahil may mga Yes, oo. may mga sakit ka na dapat Na conflict doon sa fasting. Yeah. Pag diabetic, definitely bawal. Hindi pwedeng sobrang mag-fast. Totoo yan. Diba? Kasi tatandaan Dangerous. natin na pag nag-fast ka, bagsak talaga Bagsak ang lahat. Glucose, yes. Oh, oo. bagsak ang glucose mo niyan. Walang papasok na pang energy Yes. Oo. So lahat ng mga stored na lang na mga nasa iyo, yun lang yung gagamitin ng katawan mo. Correct. Yun na Oo. yun. So yan ang dapat ninyong tandaan pag nagfa-fasting po kayo. Yes. So, Yan. hindi siya way para mag-cleanse or mag-lose weight. Next, yan. Ito na mga to. Fat-free and sugar-free means healthy. Ay, oo, Naku, daming alam natin ganyan. Ay, walang fats, okay ito. Walang sugar, okay ito. Oo. Check pa rin the label, saan ang galing. Oo. Bakit ang sarap pa rin kahit walang fat, di ba? Kasi definitely ang fat ang nagpapasarap sa mga pagkain. Especially kung commercial food yan. Yung mga nakapack, yung process, tapos nakalagay fat-free, pero ang sarap. Magtaka ka, ano yung ingredients niya, di ba? Fact, many low-fat foods meron siyang sugar added. Okay? Then, meron din naman mga sugar-free foods na high in fat. Actually, hindi pwede magsabay sa isang product to yung fat-free tsaka sugar-free. Kasi, hindi yan bibili ng madlang people kasi nga, hindi masarap talaga. Magko-complement talaga eh. Wala nang ang fat, sugar-free pa, di ba? So, ganun nga. Pero, pag nakita kang ganyan sa product, tapos masarap or matamis pa din,
dig deeper. Check mo yung ingredients kung saan galing yung pampasarap noon, di ba? Galing yan definitely sa artificial fat tsaka artificial sugar, which is more dangerous pa kumpara sa normal natural na sugar. Okay, these foods are often have more calories than the regular version. So anong kailangan? Doon na lang tayo sa normal version. Pero piliin natin yung mababa ang fat content at mababa ang sugar content. Okay, so make sure na walang added sugar. So I think and I hope ay natandaan natin yung mga past na lesson na kung paano mag-read ng label, di ba, sir? Yung kung saan mo malalaman kung meron siyang added sugar. Yeah, tama Yung yun. sa nutrition label, yung sa likod ng packaging. So makikita mo yun doon. Saan ang galing? Bakit ang sarap-sarap nito? Bakit ako na-addict dito? Ayun pala, meron siyang hydrogenated vegetable oil, fats, di ba? Present yan sa mga 3-in-1 coffee. Yun, nako, yan ang Bakit sinasabi ako na-addict dito? Parang gano'n, di ba? So, yun siya. Tip, ayan na. Always check the label and the serving size of each food item. So, mas maganda pa din na piliin mo na lang yung regular version, wag na yung mga may mga free pa, di ba? Yeah. Sugar-free, fat-free, ano pa ba? Lahat ng mga free dyan. Okay? Lagi yan kasi ma'am tinatanong yung sugar-free ba talaga na soda ay sugar-free? Yung may mga ganyan di ba? May Kaya nga, artificial. yun nga yung sinasabi natin na i-check natin yung food label talaga. Kasi pag tinikman nyo yung sugar-free na Mas soda na matamis yun, pa. parang, parang wala lang May iba lang na lasa. Yes, actually mas matamis siya kumpara sa normal na. Yun. For me, Yeah. ewan ko lang sa iba, parang mas nakatamisan ako kapag Yeah, so Sa mga kaya lalo na yung mga juices pa, 'di ba? Na less sugar. Oh. Kasi na yan chemical based na yung pampatamis So Yeah. mas dangerous pa kumpara dun sa regular na sugar. Correct, diba? totoo 'yan. Kaya nga, mga kapatid yan, kumbaga wag na tayo magpalinlang sa ganun. Yes, oo. Yun lang naman ang pino-point out natin dito na pag sinabing fat-free or tawag nito, sugar-free, mas maging mindful talaga tayo Correct. pagdating po doon. Hindi na yun yung rason na, alright, eto na, switch na ako dito since sabi naman dito, sugar-free naman or low-fat naman Yes, ito. oo. So mga ganyan. So mas maganda na lang na isa iba na lang natin tanggalin Yes. yung sugar-free na yon. Like for example, yung sugar-free mo, talagang i-sugar-free mo. Like for example, tanggalin mo na Tanggalin mo yung talaga yung cakes. oo. Yung mga ganun mo. Or tanggalin mo na yung mga... sugar sa coffee. Oo, Diba? Yung yun ganun. mismo. Ikaw mismo yung Oo. nagtatanggal ng sugar doon sa ano mo. Kunyari, sinabing, gusto mo mag-less sugar, less mo na yung mga sugar na ini-intake mo. Yes. Hindi wag kang mag-base doon sa pagkain. Oo. Yun yung dapat nating makita. Kasi minsan nagbe-base na lang tayo, pipiliin na lang natin yung mga pagkain na less sugar, sugar-free. Hindi nga pa rin nga ganun Wala, yun. oo. Ikaw na lang yung magtanggal mismo Yes. doon sa listahan ng pagkain mo. Yan ang correct dapat po. natin makita. Diba? So, napakaganda ng ating tinatalakay. Yes. Umaga, diba? Number 9, ito na naman tayo. Some sugars are worse than others. Uy! Ito yung sinabi ko kanina na sugar added, tapos Ay, oo. Ito po yun, artificial, ma'am. diba? Oo. Kasi para saan ba ang sugar in the first place, diba? Pangpalasa, pangpatamis, diba? Actually, yung the more kasi na mas mataas yung intake natin ng sweets, ng sugar, mas lalo netong pinapa-addict yung dila natin to crave for something more. So always remember that mga viewers, kapag high sugar or high carbs yung diet mo, the more kang magkikrave for more. Kaya more, parang the more. So the more kang magkikrave for additional pa. Kasi nga, parang akala mo, kailangan mo talaga ng tamis, pero kapag na-intake mo siya, mas lalo ka pang iinganyohin na mas kumain pa ng mas Yun. marami. So, parang late mo na ma-realize na, parang ang dami ko na parang nakain sugar. Yun. 'Di ba? Kasi yung parang panlilin lang doon na nag-crave ako sa sweets pero nung kumain ka parang hindi na cravings to, parang parang Papansin habit natin, talaga, pag di kumain ba? ka ng chocolate, parang gusto mo pa isa. Oo, parang gusto mong ubusin yung isang buong bar. Oo. Di ba? Oo, may ganun Even sa Dumarating na- rice, 'di ba? Pag sa white rice, 'di Yeah. ba? High in carbs yun. So pag
Sige, half cup lang, pero parang wala. Di ba? Kailangan. Samahan mo pa ng mga pampagana ng mga spices. May mga sausawan pa na Oo. nakakagana, di ba? Yan ang mga matitindi. Akala mo sapat na yung half cup, pero di ko lang pa pala. Yeah. So mag-switch tayo sa ibang low sugar o low carbs na food item. Imbis na white rice, gawin mong black or red, di ba? So ganon. Ganon ang gagawin natin para at least hindi na tayo matempa na mas kumain pa ng mas madami. Yeah. Sabi nga dito ni Sir Henaro Kasugbo, the best iwasan ang matatamis. Correct, oo. Matindi talaga. Tama nga naman yun. Pero Lalo kang makikrave talaga. Oo, Ako totoo yun, personally speaking, by experience talaga, naranasan ko to. It's a choice na kailangan mo talaga siyang bawasan hanggang sa matanggal mo. Oo. Hanggang sa mawala na yung cravings mo for sugar. yeah. Control talaga siya. Kasi talagang ito yung magkano sa'yo, ma'am, magpapalobo sa'yo, Yes, yung oo, sugar yan talaga. Definitely. Yan, tinan mo. So ito yung fact. Almost all sugars contribute same calories. Lahat yan. Kesyo mag-honey ka, kesyo magganto ka. So lahat yan, table sugar, pare-parehas lang siya ng calorie content. Okay? Kahit palitan mo pa ng honey yung sugar mo, ganun din yon. Research shows that our bodies absorb sugar in similar way. O, diba? So, huwag ka nang mag-arti-artihan na pa na hindi honey naman nilagay ko eh. Pero ang dami naman, di ba? Hindi, umiiwas ako sa high fructose corn syrup, pero may table sugar ka naman, di ba? Yun. May ganun naman. So, remember, our body absorbs sugar in a similar way, kahit anong klase pa siyang sugar. Yeah. Di ba? So, ang tip, limit na lang. Yun. Limit. Kung ang allowance mo lang sa sugar 10 grams per day ha, hindi per meal. Normally, it's per day. Okay? Wow, grabe. Per day, 10 grams lang per day. Yun yung healthy na range, maximum. Na sugar sa loob ng... Yes, sir. Isang araw, hindi isang kainan. Yun, tama. Ang isang glass ng soda, ilan na? Oo. Paano na yung 10 yun eh, yung 10 na yun mga eh. 3-in-1 pa natin, ma'am? May 20 grams pa ako nakita, sir. Oo. Ang pinaka konting 3-in-1 coffee na nakita ko, 8 grams, sir. Grabe. Pag gusto nyo malaman yung brand, PM nyo po ako. yun kasi naghahanap din ako ng mga gano'n. Kasi minsan na-miss mo yung 3-in-1, di ba? So, 8 grams ang pinakamababa. 8 grams lang. Pero mataas pa rin, di ba? Tapos sabi mo nga, ma'am, 10 in a grams day nga eh. lang Oh, kailangan. in a day Kung eh. isang pack na yun, naka-8 ka na. So, wala ka ng ibang sugar dapat. Yeah, Ang totoo yan. hirap, di ba? So, meron dyan 12, merong 15, merong pang 20 grams. Oh, sikat na brand yun, alam nyo na yun. Yeah. Di ba? So, magpalit na kayo ng brand. Sabi ganun, magpalit na ng brand or totally brewed coffee na lang. Yun. Mas Then maganda healthy take pa. note yun, mga kapatid. So, sa isang araw lang pala, 10 grams. 10 grams lang na sugar. O na normal person ha. Pero Oo. kung diabetic ka, 3 or less. Ganon ka. Ganon nakatabang, katindi. ganon nakatabang yung buhay mo kapag diabetic ka na. Oo. So, wag ka nang umasa na makakain ka pa ng mga ganyan-ganyan. Di ba? Wag na matigas ang ulo, utang na loob. Yan. Normal na tao lang yan, sir, yung 10 Yeah. grams. Sabi dito, pero yung pagkain po, ma'am, na maraming kanin, Yun. nagpo-produce din po ba ng sugar? Of course po. Yan. Yeah, Lalo yung totoo po white yan. rice, yung sinabi ko kanina, white bread, pasta, ano pa ba? Basta lahat ng high carbs. Oo. Name it. Yeah, Mga yung mga alternative. tinapay. Yes. Yan. So, Yan. hindi lang po sa mga candies, Yes, sodas, oo. cakes, Oo. chocolates, Meron yung din. sugar. Doon din po sa matataas yung carbohydrates. Yun Yan. po. Kasi yung carbohydrates po ay ano yan, di ba? Nako-convert po siya. Nakakonvert to glucose. Yan, to glucose. So, Tapos lalo na kung di mo binaburn. Nakaupo Yeah. ka lang buong araw, totoo di ba? yan. So, Yan. doon tayo nayayari, mga kapatid. Yes. So, baka kasi ang buong akala ninyo, hindi naman ako kumakain ng ng chocolate, Yes. ice cream, ng kung ano-ano pa man. Pero bakit
nagkaroon ako ng ganito, ng yes. diabetic na ganito. So, Ang lakas mo naman sa kape. yun. 3 in 1. Kape, Oo, 3 in 1 malakas ka pala. sa 3-in-1, malakas ka sa rice, malakas ka sa tinapay. Milk tea na na may milk pearl. tea. So, bakit ito rin naisip mo? Sir, hindi naman ako gano'ng malakas sa kanin. Hindi naman ako gano'n. Pero ang lakas mo sa ano? Pero ang lakas mo sa tinapay. Yun, ma-bread Oo, ka. May ma-bread ganun ka. talaga. Ganon yung minsan kasing ano natin na nawawala tayo sa kaisipan na akala natin na chocolate lang, Yes, ganyan. opo. No, hindi po. Ang dami po, lalong-lalo na yung white bread po na yan. Correct. Oo. Minsan kasi, hindi naman ako kakain ng rice, Pero may mag-bread na lang ako. Mas worse pa yun actually. Mas matindi Kasi po yun. mas refined kumpara doon sa rice. Yeah. Tignan mo, try to limit added sugar of any kind. Any kind. Soda, candy, other sweets. Actually, yung soda yung isang glass, which is 8 ounces ng soda, 10 grams na po ng sugar yun. Imagine Nako. that. Makaubos ka pa ng 1.5. Oo. Aray ko po. Makaubos ka pa Oo. ng 1.5. Ginagawang tubig, sir, yung soda, no? May ganun. Oo, Ginagawang meron tubig. talaga. May kakilala akong Oo. gano'n na Tapos, nakatrabaho ko dati. Hindi ko makain ng walang katabing soda. Oo, matindi yun. Matindi Sobra, talaga. yun. Just imagine kung ito na lang mga kapatid, yung mga energy drinks pa natin. Correct. oo. Kasi yung energy drink, Ang taas na ng sugar. the best ang sugar talaga niyan. Correct. Kaya nga energy eh. O, di ba? Talagang Doon yun. i-shoot up yung iyong Oo, wala naman sila ibang pagkukuhanan pa ng pagbibigay ng energy Kundi para sa atin, sugar. kundi sugar. Yes. Kaya nga siya energy drink kasi mataas siya sa sugar. Ingat-ingat po tayo sa mga Yeah. iniinom natin. Sabi ni Sir Cesar, pero okay naman po ang brewed coffee, Sir Con. Yun ang Yes, ano. Yun, oo. Huwag mo na lalagyan ng sugar. Ang dami pong benefits ng brewed coffee. Yes, oo. Kaya ano lang, minsan kasi ganito yan, ma'am. Yung sinasabi mo kanina, magandang balikan lang natin yun. Sinasabi niya, papalitan ng honey. Yun, o papalitan ng mga brown sugar. Oo, minsan kasi, ang gagawin natin dyan, pag pinalitan naman natin ng brown sugar, kinukuha mo pa rin yung tamis na dating ano. So, dinadamihan mo pa rin. Dadamihan mo rin naman. Oo, dadamihan mo pa rin naman yung brown sugar, which is hindi nga dapat. Kunya, nag-brown sugar ka nga, less na lang din. Yes. Yes, yun. So, Sir Cesar Dejos, brewed coffee is very good. Yes, Yan. opo, tama. Okay, number 10 na tayo. Ayan na. Nako. Naglabasan na. Shout out sa mga coffee lover. Kasama na ako doon. Coffee is not good for you. So, it's a myth. Yun, meat po yan. Buti na lang. Buti na lang Buti pala. na lang it's a talaga. myth, no? Grabe. Fact, coffee when consumed, ayan na tayo. Meron talagang disclaimer yan, no? When consumed moderately. Ayan na. Sa tuwing kailan ba nagiging masama ang kape? Ayan na tayo. Kapag too much, 1 to 2 cups lang po ang healthy cups per day. Per day? Yes, yes, sir. Mapa-brood man yan o mapaano, ma'am? Lahat po. Lahat? na yan. Okay. Kasi syempre Naku, yung, patay tayo doon. sa ano to, sir, because of the caffeine content to, kaya okay. yan yung healthy na ano. Hindi per hour, Oo. per day to, mga kapatid, Parang sa isang kakainan yata. Every meal may kape. Oo. Oo, yun. So, yun naman tayo doon. Pero meron akong tip dyan para kunwari nakakarami ka na. Konti-konti lang sa isang cup. Huwag mong punuin yung isang cup. Bawa cup lang. Oo. Para parang feeling mo, hindi ka naman deprived. na akala mo nakaapat ka, pero tiga-half lang pala. Edi 2 cups lang yung total niya, di ba? So, okay pa din. Uy, nakaapat ako pero half-half lang. Okay pa din, di ba? So, yan. Coffee when consumed, moderately, which is 1 to 2 cups per day. Again, hindi rin to para sa lahat. Kasi merong tao na totally bawal ang kape. Sabi, healthy naman yung kape, pero meron kang health condition na bawal sa'yo ang kape kasi nga acidic ka. Totoo yan. Diba? So, hindi na to pwede sa'yo. Okay? So, wag ka nang matigas ang ulo. Ayan. Yan, safe part of a healthy diet and contributes antioxidant, yung phytochemicals nga. In fact, studies suggest that coffee may help reduce the risk of type 2 diabetes, gallstones, Parkinson's disease, and even some cancers. O, diba? Ang daming health benefit ng coffee. Try to avoid lang yung mga coffee mix, yung 3-in-1, and high sugar content. Actually, pag chinek nyo yung 3-in-1 coffee, ang taas po niya sa mga high fructose corn syrup. Yeah, totoo yan. Diba? Kasi pampasarap talaga. At meron din siyang pangpa-addict na
ingredient. Kaya, Oo. hard to resist. Ganon siya. Saka Ang daming mura. Mura additives kasi, siya, ma'am. oh. Tsaka ang daming- Mura kasi Tsaka siya na masarap. syempre instant. Kumbaga, Yeah, timpla na lang timpla mo na Unlike lang pag siya. brood, mapapaano ka pa, ganyan-ganyan. Kukulo ka tagal, pa. di ba? Mahirap. So ito nga, choose the healthier option. Yun. So, but definitely, coffee is good for us. Hindi siya bad. Yeah. Yun nga lang, when consumed, moderately. Okay? Parang sa sugar din. Kailangan na tama lang din yung consumption. Pero Yun. pwede pa din, definitely. Okay? Yeah. Alright. So I hope yung next 5 natin ay na-bless at natuto muli tayo sa ating Yes, lecture, totoo yan. di ba? Totoo yan, ma'am. At i-apply na natin agad-agad, di ba? Gawin Yes. na natin to sa mga sarili natin. Yun, Para- lalong-lalo na sa mga Yes. nagbabalak or Oo, nag-lose ng lose weight. Yan, Talagang napakaganda ano, nito mga oo. tips po na ito Yes, na oo. dapat po ninyong tignan. Okay, Alright? yan. So again, maraming salamat Ma'am Ces sa napakagandang topics po na ito. Again, first 10 na po yung natatalakay po natin sa mga diet myths and facts po natin para po at least malaman natin kung ano ba dapat yung puntahan natin or dapat natin tangkilikin na diet para po sa ating pangangatawan. At least that is coming from our nutritionist, dietitian, mga kapatid, na hindi na natin kinakailangan na magpa-YouTube Lumabas pa. pa, Oo. oo. At least nalalaman na natin yung ano ba yung dapat nating kainin sa ating pangangatawan. At kung naglulus man tayo ng weight. Yun. Alright. So again, maraming salamat, Ma'am Ces. Salamat sa napakagandang topic po na yan. Doc Julie, yes. May gusto kang sabihin bago tayo magtapos? Pwede ba wala na ako sabihin? Kasi napakalinaw eh. Ang kailangan na lang natin gawin eh, sundin. Yes. At, Apply oo, natin. i-apply natin kung ano man itong mga naririnig natin. Yes. Kasi walang iba mag-benefit na kundi tayo rin. Sarili din natin Saka mag-benefit. yung meat nga, akala natin, Mm-mm. walang problema. Tuloy-tuloy tayo, walang Pero marami palang mga side effects. Yun. Yes. Totoo yan. Totoo yan. Kaya ingat po tayo sa lahat ng mga intake natin. Yan. Alright. At meron pang last na katanungan po dito. Ang pure honey po ba, pure honey po ba, usual lang po ba ang tamis or nagpo-produce din po ng sugar? Actually, sabi nga kanina sa lecture, the same lang ng calories. Yes. Ang difference lang when it comes to yung honey, meron lang siya mga additional pa na health benefits Yeah. kumpara doon sa normal na sugar. But when it comes to sweetness or yung calorie na nabibigay, the same lang siya sa mga ibang sugars. Yun. Yun. Ang kagandahan lang kasi, syempre, pag regular sugar, sugar lang siya. Talagang tamis lang. Pero pag Oo. honey, Meron bukod pa sa siyang- sugar tamis niya, meron pa sa ibang mga benefits. Yun. Yun, di ba? Alright. By the way, shout out kay Ma'am Flor Lee. All the way from Agusan del Sur. Wow. Ayan, oo, Happy view. naka-view Okay na siya siguro ulit. ang ano Oo, doon. baka nakakuha na na siya ng signal bagong doon. cellphone. Kasi Ah, last time, di ba, ang Ah. ano natin sa kanya, hindi siya nagkaroon ng cellphone. Ayan. Oo, but salamat sa Panginoon at nakita po namin kayo ulit dito sa aming online na mga programs namin. Thank you so much, Ma'am Flor Lee. Alright, so again, I hope na kayo po may natutunan sa ating programa and I do believe that this program is being a blessing para po sa inyo at subaybayan niyo po kami sa mga susunod pa po naming mga pag-ere next week ay tutuloy po natin yung mga discussions po natin, lalo na kay Ma'am Leslie Karangian. This coming Tuesday ay itutuloy niya yung foot pain. Yan, yung mga plantar fasciitis na itutuloy po niya yung mga discussions po na yan. And also sa mga iba pa po natin mga topics, sa mga dental and also sa ating nutritionist and also sa ating mga iba pa mga programs, mga kapatid, ay keep tuning in next week. Magkita-kita tayo. Alright? So again, maraming salamat sa pagsubaybay niyo po sa amin for this whole week ng ating programa and I do believe na marami po kayo natutunan at naging blessing po ang programang ito para po sa Sir, inyo. habol ko lang, Happy Nutrition Month po. So, Wow! July is Nutrition Month. So, Yun! I hope ay talagang ma-apply natin yung nutrition sa ating mga sarili. Yes, alright. So again, maraming salamat at Happy Nutrition Month sa lahat po ng mga nagda-diet. Kaya wag nating
paintulutan na talagang i-deprive yung ating sarili. Maraming kapamaraanan para tayo po ay magkaroon ng malusog na pagdadiet. Alright, so again, thank you so much mga kapatid. Mamaya, i-airin na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in at invite more fathers and families na pwede po makapakinig at matuto dyan sa ating programa po na yan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.